Joke time muna tayo mga kababayan before sa ating mga mainit na balita. Padala ni Marcos Sinamban. Ito kwento mga kababayan ng dalawang magkaibigan. Yung isa medyo malabo na yung mata, yung isa naman malabo yung pandinig. Nagyayabangan sila. Sabi ng isa, "Pare, ang ganda nitong nabili kong salamin. Kahit napakalayo, malinaw na malinaw. Kitang-kita niya." Sabi ng isa na may problema sa pandinig, "Ito paring hearing aid ko. Napakagaling nito. Kahit napakalayo, dinig na dinig ang usapan. At murang-mura lang ito. Bagong-bago, murang-mura." Sabi ng nakasalamin, "Ganun ba niya? Magkano naman ang bili mo niyan na hearing aid?" Sagot ng lalaking may diferensya sa pandinig, "Kahapon lang niya." Tinatanong kung magkano. Ang sagot niya, kung magkano yung bili, "Kahapon lang niya. Kahapon ko lang ito binili." Malabo pa rin mga kababayan yung pandinig. Malayo yung sagot sa tanong. Anyway, joke man lang. Matik na, 200 pesos kay Marcos Sinamban. Padala mo na lang yung GCash mo. Sa monthly draw, 5,000 yung price. Lahat ng mga entries qualified. Yung hindi mabubunot sa monthly, qualified kayo sa qualified kayo sa grand draw. 10,000 yung price natin. Dito na mga kababayan tayo sa mga nagbabagang balita. Nagpaabot na rin po ng statement yung TNP. Ready na daw sila na dakmain si Digong. Talaga siguro mga kababayan, ayaw pa rin kumpirmahin ng ICC. Pero may kasabihan tayo mga kababayan, pag may usok, may apoy. Ngayon, anyway, ito ngayon yung sabi ng Philippine National Police sa report ng ABS-CBN. The Philippine National Police is fully prepared for any eventuality. In-advise na siguro ng Palasyo Malacanang kasi parehas yung statement. Si PCO Secretary J. Ruiz, handa daw sila sa anumang eventuality. Lalo na yung police, siyempre, dapat laging handa. Yan ba? Kapag yung Interpol seeks our assistance, should the International Criminal Court issue a warrant of arrest laban kay Digong? Sabi po yan ni PNP spokesperson Brigadier General Jane Fajardo. Pero tulad po ng Palasyo Malacanang, sabi po ni Fajardo, ang PNP niya has no verified information yet on the ICC's rumored imminent issuance ng warrant. Pero ang sabi, hindi man imminent issuance, sabi nga, nakalabas na daw. Kaya lang yung balita, mga kababayan, ayaw i-confirm ng ICC. Ito yung ngayon pa lang, just in. ICC's Office of the Prosecutor refused to address reports of an arrest warrant issued versus ex-President Duterte. Pag ganito mga kababayan na pahulaan yung mga balita, malamang hindi na makatulog nito si Digong. Yung kampo ng mga Duterte, nakita nga natin yung dating Pangulo po, pati si Sara po, parang namumula palagi yung mga mata, para ng mga Dracula. Hindi na makatulog kahit nagdo-joke-joke sila doon sa Hong Kong PDP laban sortie. Yun ang tawag nila, PDP laban sortie, pero wala man yung mga kandidato ng PDP laban. Anang doon lang mga kababayan, si Bongo, wala man si Bato, doon si Robin Padilla, hindi man kandidato. Yung mga kandidato mismo ng PDP laban, wala man po doon. Doon si Sara Duterte, si Digong, yung asawa, si Kitty Duterte, yung mga abogado, tapos yung mga general, security. Kaya malabo na PDP laban campaign sortie yun. Kasi yung mga kandidato absent.
Di ba? Kaya malamang sa malamang tama yung ating mga analysis na it is just a cover. Pero sabi, uuwi daw bukas. Tingnan natin kung umuwi bukas. Pag hindi bumalik bukas, tumakas na. Tulad ni Ari Roque. O, di ba? Tapos yung vlogger niyang si Banat Bay. Yan o. May post ngayon. Huwag niyong subukan. Gulo ang hinahanap ninyo. Nagbabanta pa. Mahilig sila magbanta. Kaya yon ang inaabot nila patong-patong na kaso. Tapos si Sara doon sa sa pagpunta niya sa Hong Kong, mga kababayan, nung mag-speech, namatay yung microphone ni Sara. Isinisisi kay PBBM. Pinatayan niya ni Marcos. Although joke niya yon. Alam natin na joke. Pero grabe galit po. Pati yung pagkawala ng microphone po. Pagkawala ng tunog ng microphone. Sinisisi kay PBBM. Ayan BP Sara, isinisi kay PBBM. Hindi pagana ng mic sa Hong Kong. Ngayon sabi dyan matapos lang ang ilang segundo, isinisi na ni Duterte kay Marcos ang hindi pagana ng mic. Nang mabanggit naman ni Duterte ang pangalan ng Pangulo, matinding hiyawan ang sinagot dito na mga OFW. Pakihanap nga ng yung inutosan ni Marcos na patayin yung aking mic, hirit ni Duterte. Makikita rin ang tuwang-tuwa ang mga OFW sa hirit ni Duterte. Yan dahil sa mga ganyang sabi ni Sara, yan dahil sa mga ganyan, nakasuhan ako. Yun naman pala. Alam mo kung bakit ka nakasuhan? Dahil sa mga mali mong pananalita, mga mali mong ginawa. Ayan pakinggan natin yung sinabi niya rito. Sa akin. Nawala yung microphone, yung sound. Yan, hiyawan sila. Tapos yan, balik siya sa podium. Sir, pakihanap nga yung inutusan ni Marcos na patayin yung aking... Parang mga uto-uto, palibasa, kulto. Diba? Iyawan sila, tuwang-tuwa sila sa mga kabulastugan ni Sara. Walang nag-advise po ng tama kasi pari-pareha sila, kaya patong-patong na problema ang ginakarap ng mga Duterte. Wala man lang magsabi, mag-advise. Tigilan mo na yan, Among. Tigilan mo na yan, BP. Yung mga ganyang style kasi yan ang nagpapahamak sa inyo. Wala man lang mag-advise po. Kasi pari-parehas ang kanilang pag-iisip, ang kanilang pag-ugali. Masasama na pag-ugali. Enjoy sila sa kanilang masasamang pag-ugali, mga kababayan. Yan tuwang-tuwa sila, mga kababayan. Sigawan parang pagod na pagod ang mukha. Dahil sa mga ganyan, nakakasuhan ako Ginawa niyang joke, pero kitang-kita, mga kababayan, sa kanyang itsura, hapong-hapo na, parang hindi na makatulog po. Yan kitang-kita, pagod na ang kanyang itsura. Medyo nga po na nangayayat. Parang si Ari Roque po, na parang hindi na naliligo. You see? O ngayon, kanina, mga kababayan, may pa-press con si Manila Congressman Joel Chua. Ina-update yung mainstream media ng impeachment case laban kay Sara Duterte. So nabanggit din, mga kababayan, itong possible release ng warrant of arrest laban kay Digong. Saka kasi ang sabi, mga kababayan, pati si Sara kasama dito sa kaso sa ICC.
Pakinggan natin mga kababayan yung press con. Ito siya. Si Manila Congressman Joel Chua. Una-una sa lahat, nagpapasalamat kami sa inyong presensya ngayong umaga at sa abot po ng ating makakaya ay gagawin po natin lahat na sagutin ang inyong mga katanungan. So muli po maraming salamat po. Thank you, sir. For today's first question, we call on Tina Panganiban Perez from GMA7. Tina. Good morning po, sir. Sir, yung House po nag-request na ng kwarto sa Senate na gagamitin po ng prosecution panel. Meron po bang preferences yung prosecutors and kapag in-inspect po ni Section, sasama po ba kayo? Well, sa ngayon, nandun pa lamang po kami sa pag-request ng kwarto para at least maging work area po ng magiging team natin para tuloy-tuloy po ang ating preparasyon at para syempre ma-familiarize na rin doon sa area. And at the same time, medyo meron na rin kaming kwarto no, na para at least kung saan yung mga staff namin ay maglalagi at magiging work area na rin po nila. Sa ngayon, inaantay pa po namin yung response from the Senate para at least malaman po namin kung ito po ay kanila mabibigyan po agad ng action. Sasama po kayo, sir? Pag Siguro kung may available po sa amin, pwede naman pong sumama. Opo. Sir, nabanggit nyo na yung mga staff nyo nagtatrabaho rin. Yun po bang secretariat ng prosecution panel, ongoing yung pagsala nila ng mga, kasama po ba sila sa sasala ng mga attachments dun sa impeachment complaint, yung mga magiging documentary evidence, like yung acknowledgement receipts po ng confidential funds? Yung trabaho po ng staff namin, ng secretariat, ay para mapabilis po yung aming mga trabaho. Yes, kasama po yun. Kasama rin po sa mga research na mga batas na kailangan po namin. At yun, magiging backstop po namin sila. Sila po yung magsisilbing backstop po namin para mas mapabilis po yung trabaho namin. Sir, may mga rumors po ng ICC warrant of arrest. How will this impact the impeachment? Sa amin po, tuloy-tuloy pa lang man po ito. Sa akin pong paniniwala, separate naman po kasi yung ICC kung kay Presidente Digong at iba naman po dito po kay Vice President Sara Duterte. Sa amin naman, regardless kung meron pong ICC o wala, basta sa amin pong hanay, tuloy-tuloy lang po ang aming trabaho. Pero hindi po ba, sir, nabanggit din si Vice President Sara doon sa EJK case na may alam siya about the killings when she was mayor of Davao City? Well, kung kasama siya doon sa warrant, medyo, kasi siyempre pagka ito'y na-implement nila, dadalhin sila sa Hague. Kung hindi po ako magkakamali, medyo maantala po to. Thank you po, sir. Thank you, Tina. Next, Sandro Chona from Billionario TV. Hi sir, good morning. Check. Parang wala. Yung right. Check. Wala. Kaya po, nasa ibang bansa yung dating Pangulo and si VP Sara. What do we make out of it? As yung bilang chairman nga po ng Blue Ribbon Committee conducting yung itong mga ginagawa natin preparations for the impeachment, and as a congressman, how do we make out of it na nandun sila ngayon? Sa ngayon, nananatiling rumors pa rin to dahil wala pa naman talagang nagkukumpirma kung talagang meron na warrant na na-issue. So sa amin naman, ayaw naman namin mag-rely lamang dito. Basta't insofar as we are concerned, tuloy lang po yung aming pag-aaral, tuloy lang po yung aming trabaho. At nabanggit nga po kanina, nabanggit din si VP Sara doon sa possible ongoing sa ICC. Hindi po ba magkakaroon ng push and pull kung kunwari kailangan nilang pumunta doon sa The Hague or kailangan siyang nandoon tapos mayroong ongoing impeachment dito sa Pilipinas? Well, kagaya po ng nabanggit ko, kung sakasakaling ganun po, I think kung ganun na mangyayari, magkakaroon po talaga ng pagka-delay or magkakaroon tayo ng medyo problema dito sa impeachment.
Yung possible involvement nga po ni VP Sara regarding that. And we also know po, nakalatag po sa articles of impeachment natin. So Article 5 na respondent committed other high crimes including the high crime of murder and conspiracy to commit murder. Yun nga po regarding po doon sa EJ case, gaano po kalakas? For example, ito magiging yung kaso po natin dito. Kung hindi po ako nagkakamali, yan ay nasa Article 5 ng ating impeachment complaint. Insofar as we are concerned, meron pong testimonial evidence na si Las Cañas. So, may direct evidence na nagpapatotoo po nito. Kaya po, kung tatanungin po ninyo kung gaano kalakas dahil meron pong testimonial evidence, masasabi ko po na matibay at malakas po. Ngayon is confident makakuha rin tayo ng conviction dito sa Article 5 kung aabot ng Article 5. Tama po kayo. issue. Sabi po kasi ni PCO Secretary J. Ruiz, we've heard that an arrest warrant has been issued. Though nasabi nyo nga rin po na we're waiting for the final confirmation. And sabi nga, the government is prepared for any eventuality. Malacanang nga has assured cooperation with Interpol if the ICC issues an arrest warrant. Ano pong masasabi nyo dito nga sa palace statement na ito? Well, kung totoo nga po na meron po kasi tayong legal and diplomatic obligation na dapat po nating sundin. Kung hindi po ako nagkakamali, bagamat hindi tayo winidraw na natin ang ating membership sa ICC, pero tayo po ay parte pa rin ng Interpol. In fact, nung tayo po ay hinanap po natin si Alice Guo sa ibang bansa, ay humingi rin tayo ng tulong at suporta sa Interpol. Kaya hindi naman po maganda na tayo ay tataliwas dito dahil kung tayo po ay nangangailangan, sila naman ay ina-accommodate tayo kasi miyembro po tayo nito. Pero sir, just to be clear lang po, actually follow up na rin po sa unang mga naging tanong. Paano nga po kung magkaroon ng, ano lang po yung magiging ano, just give us a walkthrough po, kung magkakaroon nga talaga ng arrest warrant at kung sakali nga na ma-arresto rin, yun nga, magkakaroon po ba ito ng epekto sa impeachment proceeding given na si dating President Rodrigo Duterte kasama rin siya sa mga pinangalanan na sa mga sinabi noon na susuporta dito nga sa team ni VP Sara na harap sa impeachment? Insofar as si President Digong, tingin ko naman ang kanyang participation is pagiging abogado. So sa tingin ko naman marami pa silang battery of lawyers na haharap dito. So sa tingin ko hindi naman ito magiging kawalan. Pero insofar as si VP is concerned, ibang usapan po yun dahil siya po yung ating subject nito pong impeachment complaint. But po pwede naman po itong umusad dahil unless of course kailanganin ng kanyang presensya. Pero kung hindi naman po, pwede naman po itong umusad, itong impeachment trial. Okay, and another question lang po, since ito ay nagsimula sa mga pagdinig ng House Committee on Good Government, recent findings show nga that names like Pia Piatos Lim, Renan Piatos, and Xiaomi Ocho were listed as beneficiaries of VP Sara's confidential funds, but these names do not exist in official records. And si VP Sara, kailangan pa rin niyang maglabas ng list, ng full list dun nga sa beneficiaries ng confidential funds. Ano pong masasabi niyo? Well, ito nga'y pagpapatunay na mas lalong to lumalakas po yung ebidensya natin. Ito ay magiging parte. At parte po to ng ating articles of impeachment. At again, mananatili pa rin po yung katanungan kung ito po mga ito ay fictitious name, saan po napunta yung pera? At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea.
Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.